Nagbabalik ang oras na Pilipinas. Time check, alas 8:41 sa buntag. I believe nasa Zoom na ang partner karon gikan sa Children Welfare Program, Children and Youth Welfare Division or CYWD ng CSWDO. Siya po ang focal person, si Sir Mark Timbang. Atong i-welcome si Sir Mark. Sir Mark, maayong buntag. Ayong buntag po, Pastor, no? Sa labo na sa atong suking tigpaminaw sa programa na karong buntaga sa DXFA. Sir Mark, salamat kay sa kabalo ko medyo busy na gid mo karon tungod aning ato ang activity and mo na ang ato ang hiskut-iskutan this morning, no? So siguro diretso ta diha sa ato ang discussion may tungod ni ining pagtigom o kulukabildo sa mga bata, no, sa Children in Street Situation Congress. Kumusta po? Ano po ang preparation natin or ato ang activity nani? Unsa po'y mga detalye ani nga activity po? So ang ato ang panagtigom o kulukabildo sa mga bata, no, kini para gihimon aton atong gihimon titulo, no, kay kinitong giset nato balik nato nga activity nga usa ka panagtapok sa ato ang mga batang CISS, no, atong Children in Street Situation o child laborers nato, no, o mga working children, no, kay usa sila sa sektor sa mga bata nga doon ay mga specific concerns po, no, aside sa ato mga children needing special protection o ato ang mga CICL. So ang atong syudad is na may regular na ginapahigayon nga barangay Children's Congress, no, nga diin tanang barangay ng Davao City is mandatory nga mag-conduct o Barangay Children's Congress, then magpili og representative padulong ngadto sa citywide Children's Congress. So aside ana, dili man gud tanan makaparticipate ngadto sa barangay, no, kay tungod sa mga limitado ang budget o limitado pod ang resources, no, ng ato mga barangay. So nya dili ma-ensure nga ang kinipong sektor ng Children and Street Situation o child laborer maka-appeal dito sa Barangay Children's Congress. So mo na nga nag-set up pud ta o nagmugna ta noog activity nga platform gyud nga makatapok ang mga bata, makahisgot sa mga issue nga ilang ginaatubang, no, kay kaniadto, no, base sa ato ang Davao City Children's Welfare Code, ang naa sa balaod is annually or tinuig kailangan mag-conduct og citywide Children's Congress, no. So ginapatuman man na sukad atong 1994 nya dayon nasundan na atong mga 2000 early 2000, no, nga nakasugod na taog pa-implement, no, nga nahimo ng mandatory activity ang Barangay Children's Congress diya sa barangay level. Kanya syempre nakita gihapon nato tong limited ang participation ng atong mga children in street situation o child laborers o even atong mga CICL, no, tungod kay nabot sila lahi nga sitwasyon nga ginatuman mas makaparticipate dito sa community katong ato ang uban nga mga sector, no, ng children, atong mga in school, no, ang atong mga faith based o atong mga gikan pod sa partner sa NGO ug katong mga barangay member ng katong mga children's representatives atong mga DCPC o mga barangay children's association may makatambong ngadto sa Barangay Children's Congress. So ang kaning ato ang ginabuhat is prior pa niini na katong buhi pa nga to ang kanhi konsehal nga Leo Avila, kay siya man po tong gikonsidera nato nga amahan sa ato ang Children's Welfare Code, no, gawa sa ato ang kanhi presidente PRRD. Ang July 1 gideklara gyud na, no, nga Street Children's Day unya sa paglabay sa panahon, no, tungod sa
mga prioritization niya, limited po naman ang resources ng atong LGU. Naundang unya brag dito nagi-integrate sa Barangay Children's Congress unya kadto lagi atong nakita nga dili gihapon gamay lang gihapon ang porsyento nga ang ato mga CISS o child laborer maka-appeal ngadto sa Barangay Children's Congress. So motong naka-desisyon ta nga doon nag-separate nga panagtigom sa ilaha o kini natong atong ginapahigayon sukad atong 2022 pag mga pandemic time pa kayo gani nga ingon ana may pag-recover nato. So kadto unya kini tong activity nga mga makuha nato ang ilahang point of views katong mga ginatubang nila nga hagit sa kinabuhi o sa ilahang pamilya. Mao ning katong issue nga ilahang kapukon o ang mga mamahimong representative dito sa Citywide Children's Congress ilang bitbiton kini para mas mabitbit dito sa dakong hawanan aron mapresenta pod sa mga stakeholders. So mao po na ang flow ng ato ang proseso ng ato ang ginapahigayon nga CISS at Child Laborer Congress or katong panagtigom og kulo ka bildo sa mga bata. Sir Mark, since 2022 unsa ang mga nigimaw nga concern sa ato ang mga kulo ka bildo og ang uban ba or generally na address ba after sa katong kulo ka bildo nga ato ang napatigayon? Mostly dyan ang ilang gina-face kayo is katong economic nga problem dyan nila nga nung maadto sila sa kalsada tungod kay doon ay economic kanhon nga panginahanglan ng pamilya o niya ang bata mismo doon na gyud na initiative bisag dili na suguon ng ginikanan kay dili po na nila gusto makita nga ang kahimtang nila mas mo makita nila nga naglisod jud sila nang walay paon sa isa ka adlaw mangita gina sila way to their ilang tiyan masudlan so man ang initiative mo explore ginag kalsada then ang uban is mabira pod ng ilang mga peers so isa na ang katong economic o katong financial nga panginahanglan nga gawas ni ana tong gina-face pod nila nga di sila ka eskwela kay tuan naman na naman sa kalsada so either nalingaw na sila sa kalsada di na makapadayon sa eskwela and katong kung sila sa kalsada ang katong dako nga risgo diha nga pwede silang maabuso pwede silang mapahimuslan o katong health risk pod kay wala init na adin na. So kana tong mga concerns ang pinaka-aim pod sa atong program nato for CISS o sa child labor kung pwede nga ma-withdraw gyud sila from the streets or diya sa ilahang trabaho kay sa ilahang kabata pasi sa atong balaod di pa magud sila pwede manarbaho para sa atong mga child laborers. Allowed is 15 pero naay direct supervision pa ng ato ang mga parents or guardian nila. So yang atong CISS pod is ang kadtong dili gyud sila ma-expose diya sa kalsada kay ang bata katungod niya nga maprotektahan katungod niya nga maka-eskwela ma-enjoy to dapat niya. So gitubag na sa pinaagi sa mga programa ng ato ang local government so na-address na mga nag-minimize ang ilang engagement into streets until sa withdrawal na jud katong wala na hunong na gyud sila nya makadayon sa eskwela ang uban na provide nato og starting capital ang parent ang uban is na tabangan nga maka-cash forward katong mga temporary nga mga nawadan og trabaho. So mo ang mga na pinigi sa pag-address atong mga gawas issues nila. Apan na ay nag-withdraw na ay nag-minimize na naman po mo sulpot bag-o kay kanang emerging ang ato ang issue so mo na nga kumbaga ba dili gyud nato
dili na yung totally kit nga Dili either 100%. eradicate or oo 100% no kung dili na gyud pareha na karon kadulong na pod ang Christmas. Kapaskuhan o Christmas season, so mao man ni ang panahon nga tindagsa pod nila no kay inviting man ang kalsada, bibo over nya kung dito sila sa ilahang balay, gubot may ilahang balay, so mas na nila dito sa ilahang sitwasyon sa panimalay aton lang sila sa kalsada kay malingaw sila. So mo nang atong mga street educators is kung gyud no kanang tutok kaayo karon sa sitwasyon sa kalsada kay dili na to gusto no ang gobyerno naga perform gyud sa iyahang mandato, iyahang duty ba nga maprotektahan as much as possible kining mga bata nato nga naa sa kalsada no? So kana man tong to ang ginapaningkamutan gyud no tungod kay dili man gyud totally nato ma-address ang kinatibuk kay multifaceted sa nang issues gyud. Kawadon no nya naanay connection dito sa mga dysfunctional families no ang job security. So kana og dili gyud na ma-address magpadayon man kini niya ang pinaka directly affected dayon ani ang ato ang mga bata no. Bisan ang main kaayo is ang ginikanan pero kana pinaka directly hit or affected yun isang ato ang mga karata. So muna nga mga bata is indicator ng society's situation no. So unsa man ang pagway ng katilingban salamin gyud ang bata diha sa nahitabo sa kung sa nahitabo sa katilingban. You naay ginahimo ang ato ang local government ang gina-address ni siya nga issue concern. In fact, ang kaning CISS isa ni sa mga resulta I believe no sa ato ang mga nagagimaw nga mga concern. Pero when addressing kaning mga issue sir, unsa ka ang challenges no nganong dili siya ang titawag dili siya mahimong 100% ang ato ang ma-address. I think you mentioned multifaceted na manggod siya no. Is that one nga reason nganong or challenge? Oo, challenge no kay dili man pareha na no katong kahimtang sa opportunity ng atong mga kanan no. Nga kung dili man siya makatrabaho atong ma-secure niya iyang economic no nga needs. Kung di siya katrabaho at least man lang na siya mamahimong daily income no. Ay para dili maglisod ang kahimtang no. So kana isa na sa dako. Pero in fact naman tay mga livelihood program di ba ang CSWDO? Naay mga livelihood pero syempre pareha na nakita na to is naay livelihood no mag-provide but kung naanay mga production ng mga items, the market na pod competitive ang market. So how competitive pod ang product ng atong mga i-provide og livelihood no. So kanang ingon na daghan og kailangan nga i-plastar no nya. Siyempre, the set of skills ng atong parent pod dili pod ingon ana ka lapad no kay pareana mostly pag nag-livelihood ang pinakadali jud kaayo anang nasa una-una ng atong mga parent is pagpamaligya gyud no or either sari-sari store or ingon gay nila abri sarado no. So kanang ingon ana ang labas so which is mo reality no. Pero nagi mga naga-prosper no. Yang isa pod katong mga okay ni ati kaning atong mga na-providean nga mga sama badyaw nato nga mga kaigsuonan mas nakita nato mas sila ang kita nato nga pugihan kay naga-prosper man ilang negosyo nga sapatos no? Nga mga ukay nya kugihan man na sila mo suroy. So lahi pod kay makapod na ang skill pod ng atong mga sama badyaw di mo pod sila atong tindahan kay ang pagpangumpra kana medyo naanay challenge pod sa ilaha no kay kung ingon ana pero naipipila nga naga-survive pod no nga ingon ana. So kana lang nya syempre dili gyud enough tong mamahimong income labo na kung daghan ang member ng families tapos although na kay income na kay gamay kana gyud dili enough to to support nya pareha na kung ga-eskwela ang mga bata no. So kumbaga ba dili kanang
murag kumbaga murag mahimong makulang no sa ilaha, so dili gyud ingon nga kanang dayon nga makaingon ta ba nga 100% mo survive siya ana sa gi-provide, kun dili kuan siya kanang murag kumbaga mahimong either temporary lang ang iyang ang ato ang interventions no, kay magdepende na dito sa environment nga lihukan na sa atong mga ginikanan or katong families na atong gisuportaan. Syempre ang mga bata pag once na butang maundang ang katong pagpaninda, so possibly na tendency mo balik na pod ang bata sa kalsada. So anang ingon no. So dili lang na kana no, example lang ng ato ang mga children on street situation na community based no, pero sa other pod even ang ato ang mga families ng atong CICL o other pa almost the same ang dagway ni ana no sa sitwasyon diha sa ilahang pagpanginabuhi mo na niya. Lamo na karon no nga gasaka ang mga pamaliton no, so challenge po na kay ani mo even bisag 10,000 ni mga starting capital unsa ray mapalit nimo sa 10,000 nga capital murag section or portion lang na ng imong spasyo dito sa imong abrihal nga tindahan no, murag gamay ra gyud na nga lamesa siguro ang ma-cost anang imong mga pamaliton no, so mo na nga crucial ang pagpili o katong ilahang negosyo nga sudlan, so kanang medyo dako kaayo nga kuanto no nga mga hagit ba nga ato bangon kay ang government ito ang opisina kaya mo allocate o ingon ani specific amount no para ma-serve pod ang kadaghanan apan kato ang mga challenges so naay mga challenges ba nga dili gyud na to hold no naanay mga along the way nga subidaonon or atubangaw nila nga pwedeng either maglisod sila or pwede silang maka-survive. So kanang ingon na. So challenging. Daghan ni siya nga kuan magudno kana ganing gimension ni mo gayna multifaceted siya no. Do you think I believe ang i-address na to emotional, spiritual, financial naabay dakong impact pod kung naapod ang spiritual nga aspeto sa pag-address ni ining issue nato especially sa mga kabataan? Opo, dako jud kayo no. Even atong mga bata nagagikan sa lain-lain nga komunidad, lain-lain nga pagtuo no. Para sa ila base sa ato ang panaghisgot sa ila during sa pulo ka bildon ang spiritual psycho spiritual nga side is dako gyud og tabang, so nga magiyahan sila kay although pangutana nato sila nga naatong pagtuo nila in different faith no, dako gyud ang ilahang pagtuo paghihapon nga ang tanan is dunay pagbuot sa magbubuhat sa magbabayas kay Allah o kinsa pa man ang ilahang gituhuan no. So mo na nga dako gyud pod na aside kumbaga ba nga dili lang ingon economic ang kailangan tubagon kundi daghan tag mga aspect ng tubagon no. So the psycho-spiritual no, emotional, then ang economic, then syempre the development ng skills no, syempre ang education, information sa ilahang katungod no nya, then the enhancing capacities ng both ng mga bata o ng parent, then syempre ang community nga mao'y isa sa mga support system po no, kay kung ang tan-aw po sa ilahan ng community nga mura na po sila gi-discriminate, so sa kay para sa uban mas mapanghinaan ng loob to continue no, or magpadayon sa ilahang kinabuhi nga awa naman ang tanaw sa ato ani sa komunidad o sa laing tao dautan man dayta no. So ana pod no, so mo na nga kani nga mga aspect kailangan ma-secure pod sa ilaha no, kay gawa sa
katungod kun dili kalambuan ni as kinatibukan as well-being ng bata o ng individual. Yeah. Sir Mark, salamat kaayo sa imuhang time nga gihatag, na-educate na pud mig balik, na pahimangnoan na pud mig balik, no, and nasabtan nato nga nung kinahanglan annual og naapoy barangay level, naapoy citywide, so that mas mahadunggan nato, no, kung unsa ang mga hinaing og pa-address pud siya dayon. Sir, kanusa ba ang schedule ani og nagapatigayon ba ato ang mga barangay ug ang ato ang citywide? Karong adlaw ang Okay. Citywide Children's Congress, no. So naa sila sa Ritz Hotel, no. So day 1 nila ron, then ugma tong pakigatubag tod sa atong mga stakeholders, no. Yang atong panagtigom is medyo na delay, no. Next week ato ang panagtigom pod apan mabitbit gyapon na nila ngadto sa during lobbying nila dito sa mga stakeholders. Pagka dili lang man naingon nga mag-end lang ugma dito sa pakigatubang sa stakeholders, kundi during mga quarterly meetings o mga pagbisita sa mga legislators o sa mga stakeholders, ma-handos pa magyapon nila tong mga recommendations nila o issues nila na need to be addressed, no, kay basis ni nga pwedeng i-improve pa ng mga agencies ang ilang program, no, ma-improve pa ang ilahang mga proseso, ang policy, ang budget, no. So guide yun no, kay mismo tingog na ni sa mga bata, no, na kailangan natong madunggan, kay ang isa sa pinaka-directly nga basis is mga pahayag gikan sa atong kabataan, no. Kay say basin ang atoan lens ng adult, pero tan-aw na to ang lens ng mga bata. Tama. Unsa ang ilang tan-aw, kay usahay ang kita nga mga adult is kanaganing medyo technical o kanang kuang kayo ang panghuna-una gani, no. Pero ang mga bata is very simple, Right. simple and direct, no. Yun. Usahay gani makaingon ta, ala sakitan niya mo istorya, pero which is ang bata is walay inhibitions, magod diretso, no, direct to the point, why paligoy-ligoy. Kita kay magalanganin pa ang mga adult, ay dili kay basin masakitan ni siya o gatong istorya, no, pero ato mga bata wala, direct to the point, good kayo na sila. Yeah. So Mark, Sir Mark, salamat kaayo, no. Padayon mi nga mag-ampo, magsuporta sa mga programa sa CISS, and of course God bless sa inyo sa CYWD and sa tibok CSWD. God bless, Sir Mark, maayong buntag kanimo.